po mga kababayan on sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 9, 2026 at tayo ngayon ang papunta dyan sa may Promenade Green Hills, dito yan sa may Green Hills San Juan po yan, at dadalhin po natin sa Santo Niño Street, South Signal Village, Taguig. Disclaimer lang po, ang content po natin ang kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila.
ng ating bansa. Dito po sa spot report, bawat kaso ay may istorya, bawat may ebidensya kailangan tuklasin, at sa bawat angulo may tanong na dapat sundin. Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas sa katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman dahil bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas. Lahat ng ebidensya aming susuriin na naman si Radyo Patrol Marwin Pag-Irmos. At ito po ang Spot Report. Samantala mga hotel na tumpik-tumpik dahil gusto na natin mga balita sa nakalipas na mga oras. Handa na ang Metro Manila sa posibleng panalalasan ng habagat na palalakasan pa ng bagyong Inday. Sinabi sa DCMM ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na nilinis na ang mga drainage system at waterways gaya ng ilog para maiwasan ang posibleng baha. Nagpreposisyon na rin anya ng mga rescue equipment at family food packs sa mga evacuation center sa galing may kailanganing ilikas. Kumula naman si Zamora sa publiko ng maghandamin sa kanilang komunidad at sa Marikina 18 rescue boats ang nagpreposisyon sa mga natutunan na low-lying at flood-prone areas. Sa Pasay, mahigit 5,000 food packs naman ang naghanda na ipamahagi ng lokal na pamahalaan habang naka-standby ang 20 fiber boats para umalalay sa mga food o sa mga flood-prone barangay. Sa Malabon, nakahanda naman ang 43 evacuation center sa iba't ibang barangay habang tiniyak din ng lokal na pamahalaan na gumagana ang 40 pumping stations kontra sa baha kapag lumagas ang ulan at lumabay din ang high tide. Sa payag ng DCMM, sinabi ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo na bukas at sa Sabado, inaasahan ang mga pag-ulan bunsod ng bagyo. Samantala, inanunsyo naman ng MMDA na may libreng overnight parking ang ilang mall simula mamayang gabi at tatagal hanggang mawala ang bagyo. Ipapatupad din ang libreng overnight parking sa mga sangay ng ilang mall sa mga lalawigan. Report! Dalawa naman ang nasawi habang daan-daang pamilya ang inilikas sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa pagbahang dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Isa sa mga pinaka-naapektuhan ang Talayan, Maguindanao del Sur kung saan umabot sa 4 na talampakan ng lalim ng baha sa barangay Tambunan. Pinasok din ng tubig ang mga bahay at tindahan kaya may mga residente umakyat sa mga mesa habang hirap ding makadaan ang mga motorista sa parang Maguindanao del Norte. Stranded ang mga motorista dahil sa mataas na baha at mga malalaking truck lamang ang nakatatawid. Kabilang din sa mga inilikas ang isang 7 buwang sanggol. May mga silid-aralan ding nasira sa baha habang nailigtas ang 2 guro mula sa rumaragas ang tubig sa Ruth Manion Babao National High School. Rumaragas rin ang baha sa Palimbang Sultan Kudarat na nagpalikas sa mga residente at umabot sa hanggang sa sementeryo. Gumamit ng mga lubid ang mga rescuer upang masagip ang mga na-stranded. Binaha rin ang mga bahagi ng Kalamansig, Sultan Kudarat at Maitom at Glan sa Sarangani Province kung saan pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Samantalang nasawi ang isang lalaki sa Malaybalay City, Bukidnon matapos niyang tawirin ang baha upang sagipin ang kanyang alagang baka. Samantala, walang pasok bukas, Hulyo 10 sa mga susunod na lugar dahil sa inaasang pananalasan ng bagyong Inday. Sa Calabarzon, walang pasok sa lahat ng antas sa mga papubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng San Jose at Alitagtag, Batangas. Sa bayan ng Noveleta at sa Cavite, ilipat sa alternative learning mode ang mga klase. Maging sa San Pablo City, Laguna, nakansilado naman hanggang sa Sabado. Wala na rin pasok all levels, public at private, sa probinsya ng Aurora. Sa Ilocos Region, walang pasok mula daycare hanggang senior high school sa Batista, Pangasinan. Sa Visayas, partikular na ho sa probinsya ng Antique. Wala nang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Maging ang schoolwork sa mga bayan ng Anii at Libertad, wala na rin pong pasok sa lahat ng antas sa mga publikong at
Barbasa, Bugakol at Hampik. Ganon din sa Lagastalian na Negros Occidental. Sa Mindanao naman, wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga publiko at pribadong paaralan sa Iligan City, Lanao del Norte. Bago naman tayo sa police reports, imbes na wanted person, isang umano'y illegal na online shop operation ang napisto ng mga otoridad sa isang farm sa EB, Magalona, Negros Occidental. Ayon po kay Negros Island Region Police Chief Brigadier General Romano Cardino, apat na katao inaresto matapos umanong mabigong magpakita ng mga dokumentong nagpapatunay sa naotorisado silang magsagawa ng online sabong. Na-recover ng mga polis ang 142 na buhay at 106 na patay na manok na panabong, 156 na tari, 2 camera stand at 2 television monitor na pinaniniwala ang ginagamit sa umano'y operasyon ng online na sugal. Patuloy namang tinutugi sa pulisya ang wanted person o original na target ng operasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy iba pang posibleng sangkot sa kaso. Maharap ang mga naarestong suspects sa reklamong paglabag sa illegal gambling at Cybercrime Prevention Act of 2012. Inaalam na rin ng otoridad kung sino ang may-ari ng nasabing farm na yan. Samantalang pasintabi po sa masalang balitang ito, arestado 38 taong gulang na lalaki dahil sa paulit-ulit umunong pagmomolestya ng kailan sa loob mismo ng simbahan sa Pasig City. Nalisa ng warrant of arrest inaresto ang suspect dahil sa 12 kaso ng statutory rape sa 15 taong gulang na biktima noong Disyembre. Kung ang biktima sa kapatid kaya sinampahan ng kaso ang suspect na nakakulong na sa Pasig City Jail. Samantala, naharang ng mga tauhan ng Tupi Municipal Police ang isang 16 anyos na estudyante matapos mahulihan ng baril habang naglalakad sa National Highway, Barangay Poblacion, Tupi South, Cotabato noong Martes, July 7. Ayon kay Police Major Roby Hardenil, Chief of Police ng Tupi Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen na may daladalang baril ang nasabing minor de edad. Agad nilang pinuntahan ang bata at doon nakumpiska ang isang Glock 17 9mm pistol na kargado ng 16 na bala. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na ang nakumpiskang baril ay isang issued firearm ng kanyang nakatatandang kapatid na isang corporal sa Philippine Army, Jesus Mariosa, ay batay sa ibinigay na salaysay ng bata sa pulisya. Kinuha niya ang baril ng kanyang kapatid dahil may nakaalitan umano siyang individual noong mga nakaraang araw. Gagamitin lang aniya ito para umano takutin yung nakaalitan. Ay dinala na po sa Municipal Social Welfare Department Office ng Tupi ang bata na nasampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Camaras at Marlene Padierno sa Spotlight Reports. Samantalang parta, kagaya na ako nang nabanggit namin kanina, ito po programa natin ngayong gabi sa Spot Report ay bahagyang tututok din tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar, lalo na't may pinangangabahan po na banta ng bagyong Inday dyan sa bahaging Habagat tsaka sa bahaging ilagang bahagi ng ating bansa, partikular na dito sa Luzon. At kaugnay niya nahingi tayo ng update mula sa ating Pag-asa weather forecaster na si Ma'am Lian Loreto. Good evening po, Ma'am Lian. Marlene po at Jeff sa Spot Report. Yes po, good evening po, Ma'am Marlene and Sir Jeff at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Itong si Bagyong Inday ay nasa Philippine Sea pa rin at sa ngayon ay huling namataan ang kanyang sentro sa layo 780 km silangan ng Aparito Dayan. Typhoon category pa rin po na may taglay na hangin na abot sa 165 km per hour at pagbugso na abot sa 205 km per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour at hindi nga po natin nakikita na maglalaspas po ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Maaaring lumabas po ito ng ating area of responsibility pagsabit po ng Sabado at nakikita natin mag-maintain niya ang kanyang
PSO po ito ng ating area of responsibility. Ngunit kahit malayo po yung sentro niya sa ating mga kalupaan ay malawak naman po yung kanyang wind field. Kaya meron pa rin po nakataas na wind signal number 2 sa Batanes, sa may eastern portion ng Babuyan Island at sa may northeasternmost portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman po nakataas na lalabing bahagi ng Cagayan maging sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and southern portion ng Catanduanes. May nakataas din po tayo ng gale warning sa sa may northern and eastern seaboard ng Luzon, maging sa may eastern seaboard ng Visayas. Halos buong Pilipinas nga po ang maaaring makaranas ng makulimlim na panahon, hindi lamang po dahil dito kay Bagyong Inday, ngunit meron din pong epekto ang habagat dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan po natin may panakanakan ng mga pag-ulan tulad nitong habagat sa may Mimaropa, Western Visayas, Lelos Island Region, maging sa may Zamboanga Peninsula. At yung mga pag-ulan na yan ay maaaring magdala ng mga pagbaha at pag-unang lupa sa Doplingan po sa ating mga kababayan. And aside naman po dyan, other parts naman po ng ating bansa, meron nga pong possible na mga maulap na panahon dahil sa pinagsamang epekto ng Inday at ng habagat. Sa susunod pa ng mga araw, inaasahan po natin mas lalakas ng ating habagat at maaari nga pong pagdala ng mga pag-ulan, especially dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kabilang po ang Metro Manila. Kaya lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi. Ma'am Lian, isang katanungan lang po on my part. Una na po ibinabasa tayo sa category itong pag-ibigay. Pero paano po kalakas yung posibilidad na mag-effect po ba po doon sa pagtataya ng mga pag-asa? Well, yes po. Kanina po itong sinasabi, kung ang typhoon po ay isang malakas pa rin naman po na bagyo. So, mas malawak pa rin po ang kanyang wind field, kaya dahil inaasahan po natin, malakas pa rin po ang hangin, especially sa northeasternmost portion ng Luzon area. And then, hindi lang po kasi sa yung habagat po, may gusting conditions po tayo o na pabugsukin sa hangin din. Sa actually, halos kung man na po meron ng pabugso na hangin Philippines na kasama epekto ng dalawa. And inaasahan din po natin no, habang papalagay po ito sa actually, ang pinakamalapit po nito na approach sa extreme northern Luzon ay possible po bukas ng gabi. So, inaasahan po natin ma-maintain pa rin po natin at yung ating mga wind signals dahil nga po mas malapit yung sentro ng bagyo dun sa extreme northern Luzon by tomorrow. Tanong ito sa Sabado, ma'am, tama ba ang pagkakaintindi ko lalabas na ng PAR o makakalabas na ng PAR itong bagyo? Yes po, tama po. Although kahit nakalabas po ito ng party, hilahin pa rin po nito ang habagat and halos buong Luzon po ang makakaranas ng mga pagulan. Eh, Ma'am Lian, ano ang masasabi niyo doon sa ilang mga netizen natin, part mga kababayan natin na, malayo naman, uwi na naman na, hindi na super typhoon, typhoon na ito. Ano ang masasabi niyo naman doon, Ma'am Lian? Well, ina-emphasize na po natin dito na sa Pag-asa na hindi lamang po kasi yung bagyo yung nadala ng epekto sa ating bansa. Pati po itong habagat na yun nga po, kahit typhoon na siya, malakas pa rin at ibilahin pa rin o palalakas din yung habagat. So yung habagat po, yung tinitingnan natin na magdadala po ng mga pagulan, actually sa ating mga rainfall forecast, may dinaas nga po tayo na weather advisory kung saan bukas inaasahan po natin yung malakas or yung matitinding pag-ulan, especially sa may Occidental Mindoro saka dito rin po sa may Antique. So yung mga matitinding pag-ulan, possible hanggang 200 millimeters of rainfall na hindi po yan yung ganong mga pag-ulan po maaaring magdala ng mga malawakang pagbaha. So yun po talaga yung i-isip natin o ina-emphasize natin sa ating mga kababayan para sila po'y maging aware and maghanda po sa mga posibleng impacts nitong dalawang weather system sa ating binabantayan. Ano inabanggit nyo? 200 millimeters yun? Ano, sorry? 100 to 200 millimeters po yung ating rainfall forecast, especially po sa Occidental Mindoro and also sa Antique. So para lang ho ma-visual, kung halimbawa, isa hong drum, gaano ho kabilis mapupuno yun? Yes. Kung para po i-visualize natin, no, yung 100 to 200 millimeters of rainfall, kung nasa 1 square meter area tayo, nabuhos po tayo ng 8 hanggang 16 na timba ng tubig within 24 hours po yun. So kung nandun po tayo, for example, sa mga cities, for example, kagaya na lamang ng Metro Manila na wala masyadong
course, tataas yung level ng tubig natin. Kung nandun tayo sa low-lying area, lapit sa mga ilog, tataas po yung mga tubig natin. So, mas prone po tayo dun sa mga flash flood and also possible din po yung landslide. Yun, kaya makikinig ko sa mga lokal na ano. Yes, susunod. Pagka pinapalikas na, abay yan ho ay base sa datos. Hindi ho yan invento lang na gusto kitang paalisin niya, trip kitang paalisin niya. Hindi ho, yan ay nakabase sa datos sa pakikipag-ugnayan sa pag-asa. Alright. At maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Lynn Loreto, ang ating pag-asa weather Thank you, Ma'am.
C5 passing Boulevard flyover. Continue on C5 passing Boulevard. Continue on C5 passing Boulevard flyover for 1 kilometre.
comes to serving mga kapatid sa ating Panginoon. In verse 9, ang sabi po, a great one is open unto me. Head south on Carlos Verses. Kapag sa amin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapagkakyabangan at marami ang mga kaawat. There is an open door na nabubuksan mga kapatid sa keep left daan, sa lakbay.